Yan ay Rojas Boulevard. Tatawid na tayo dyan. So ito na yung Malate Circle. Yan, ito yung pinaka-plaza. So ngayon tatawid tayo dito. Yan. Rojas Boulevard. Okay guys, nandito na tayo ngayon sa wall. Wow! Ito yung nasa Remedios area na parte. Tingnan natin. Ngayon lang tayo ulit punta dito. Ay, sarap. Okay. Malinis na, kaya lang meron pa rin mangilan-ngilan na hindi ko alam kung nasa ng utak bakit dito tinatapon itong mga ito. Di ba? Pero yan, kung makikita nyo, wala naman ang ganong dumi, pero meron mangilan-ngilan na lang. Yung mga hindi marunong mag-isip. So ito na yan. Marami naglalakad dito. Siguro hindi na tayo pupunta ron, kasi dito tayo pauwi. Okay, so okay naman, masarap dito. Subukan natin pumunta ron kung makakapunta tayo. Yan. Ito na yung Manila Yacht Club. Yan. Okay guys. Okay guys, tignan nyo to. Maganda to. Okay, Manila pa lang maganda na. Try nating pumunta doon sa Bandaron, papuntang US Embassy. Okay guys, let's go. Tayo. Pasok tayo dito. Okay. Massage ilo. Linis. Meron na nangingisda. Yan, pamilya. Ito lang naalala ko nung bata pa kami. Dinadala kami dito noon ng tatay ko at nanay ko. Dito kami madalas noon. Si Muning. Meron na bang isda dyan, kuya? Wala, kararating ko lang, sir. Pero may nahuhuli dyan. Meron din. Shout out sa iyo, kuya. Ayan, tingnan mo. Yan, meron siyang fishing rod nangingisda. Pero tingin ko yung mga ganyan lang kalalaki yata yung makukuha mo dyan, no? Hindi niya naman hangad siguro na makakuha ng malaki. Ito diversion lang. Para malibang lang. Parang walang pinagkaiba sa akin yan. Ginawa akong diversion ko itong pagbablog. Kahit na lang, basta makapag-vlog lang, okay na yon. So ito.
Yan. Okay, salamat kuya. Yan. Tingnan nyo, pati si Muning. Morning. Magandang umaga sa inyo mga ate. Good morning! Good morning. Ayan, mga kadakdak, mga nag-e-exercise. Parehas kami, nag-e-exercise din. Ayan. Okay. Ayan. Ayun yung, nando doon yung white sand na sinasabi. Maraming mga nagpapaaraw. Good morning, sir. Good morning, kuya. Sarap ng kain dyan, ah. Thank you. Okay, thank you. Kuya, baka makatuna ka dyan, ha? Baka tuna makakuha mo dyan. Pero may nahuhuli ba dyan? Meron. Pero maliliit lang, no? Meron din malalaki. Conforme sa dumadawi. Ah, yung Panahon yan, eh. naliligaw. Panahon yan. Ah, Walang pera. okay. Sige, Panahon na malalaki na maliit. wala tayong money. Yan, mga araw-araw yan. Ha? Wala yun. Naglalakad nga lang ako eh. Oo. Ako hindi. Abangan mo ako sa Christmas pag naglakad ako dito ulit. Malapit na Pasko eh! Malapit na, antay mo lang. Pero ngayon wala pa si Kuya for day. Okay. Okay mga kadakdak, meron nanghihingi sa akin ng pera na bata. Eh kaya lang wala talaga akong pera dahil naubos doon. Nakautang pa nga tayo ng piso. Ang ganda ng aso, laki oh. Yun oh. Laki. Magandang umaga sa inyo mga ate. Yun yung sinasabi nila. Medyo nawala na yung buhangin. Talagang mawawala yung buhangin yan gawa ng siyempre malakas yung hangin, malakas yung bagyo, malakas ang alon. Okay. So mga kadakdak, ito na yung ating end of the line. So hindi na tayo pwede makapasok doon, bawal na kasi nire-rehab. So hanggang dito na lang tayo. Lalabas na ulit tayo sa service road. Yeah. Okay guys, ito makikita nyo ngayon kung paano i-rehab. Ayan, kumukuha ng ano ba yan? Buhangin. Kumukuha ng buhangin, tapos ilalagay doon. So yan na ngayon yan, under rehabilitation. So papakita ko sa inyo kung ano yung nangyari doon sa Manila de Boracay na sinasabi, yung nandoon. Siguro makikita natin dito yan pag umakyat ako. Para noon kita nyo po, ayusin lang natin. Yan. Pakita ko sa inyo yung nangyari nung bagyong Ulysses. Ito lang problema, mabigat. Yeah. Okay. Okay. Yan, kumukuha ng
buhangin para siguro ilagay dito, pero hindi ko alam. So ito yung kabuuan na nangyari nung bagyong Ulysses. Merong 3 asong nagkumpulan dito, nagkakilala nung bagyo. Okay. Ayan, 4 pala sila. Joke lang. Ayan. Ang nangyari dito sa sa tingin ko, nung bagyong Ulysses, yung bagyong Rolly, malakas ang alon, malakas ang hangin. So humampas dito, itinangay siya ulit pababa. So medyo lumitaw yung parang black sand na puro langis yung dati, kagaya dati. Yan. So ayan siya guys, tingnan natin kung masusun ko. Yan. Ayan na siya ngayon. So hindi tayo pwede pumasok dyan dahil nire-rehab pa nila. Yan yung natatandaan yung unang vlog ko na nagkagulo. Hindi ko alam kung bakit, kakapiraso lang naman pala itong lugar. Nagkagulo ang mga tao, gustong pumasok dito. Anyway, yan lang yung sinasabi ko nga. Kung sa tingin nyo na hindi kakayanin, marami pang araw para makapunta dito. Kagaya ngayon, nakapunta tayo. Yun nga lang, may bagyo. Hindi natin nakita nung medyo maganda-ganda pa ito. Pero okay lang, at least nakarating pa rin tayo. So ang magandang balita, nire-rehab nila ulit. Yan, para gumanda. Ayan. Parang buhangin yata yung kinukuha dyan. Grabe. Alam niyo ba nung araw na nagpupunta kami dito, mababa lang yan, tapos may hagdanan, tapos mangunguha ka na ng parang tahong na maliliit dyan. Pero ngayon wala na yun. On the way tayo ngayon sa kilometer 0. Okay mga kadakdak, nandito na tayo sa Luneta. Dito Manila Grandstand. Ito na yung statue ni Rizal. Yan. Okay. Marami na sasakyan. Parang normal na ang lahat, parang walang pandemic. Yan guys. Yan, sarado. Hindi pa pwedeng pumasok. Okay. Dito tayo ngayon sa kilometer 0. Guys, ito ang mga landmark ng mga bikers. Magpasa tayo ng kilometer 0. So pauwi na tayo ng Intramuros. Ito na yung Manila Hotel. Tatakpan. So tatawid na tayo papuntang Intramuros doon. Nakita nyo yung dami na sasakyan. Parang normal na, parang walang pandemic. Okay, stop na ulit. Tingnan nyo yung mga kamote riders, oh. Lumalagpas sa linya.
Nakita niyo may linya yan, hindi nila sinusunod. Yan yung mga kamote riders. Magandang umaga sa inyo mga sir. Yan. Yan. Hashtag Kuya Mel, Intramuros ako. Meron akong binili kamote rider. Alam niya nang bawal to sa mga white lanes. Pinasok ako ng gobyerno niya. Kaya nga, demonyo. Sige sir. Tawid na tayo dito guys. Kasi parang hindi na tayo tatawid doon. Lagpas. Tras mo. Okay lang, lagpas. Kaya ako nabubuisit ako sa mga ganon. Kahit na sabihin na hindi tayo entitled manita, pero right ko yun. Right ko yun as a Filipino citizen. Ayan. So pwede tayo dumaan dyan, kaya lang mapapalayo tayo. Dito na lang tayo ulit. Ayan. Medyo safe. Nakita nyo? Okay mga kadakdak, nakita nyo? Ito talaga dati. Masukal ito. Masukal. So, nakita nyo itong mga informal settler. Yung kung saan saan lang nakatira. Yung mga bata, may maliit pa. Sus. Nakakaawa lang. Kaya lang wala naman tayong magawa. Gusto man natin magbigay. Ako din walang maibigay. Pero hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa. Darating ang panahon, makakatulong tayo sa kapwa natin Pilipino na mahihirap. Dadating yung panahon na yan. Hindi ako nawawala ng pag-asa diyan. Mapapakita ko sa inyo paano ako tutulong. Kahit nasa malaki o maliit na bagay. Yan, nakita nyo? Binuwal yung puno. Yan, oh. Nabuwal yung puno na malaki. Santol yata yan, santol. Sa lakas ng bagyo. Ito na yung Intramuros Golf Course. So dyan sa kanto, kakaliwa na tayo. Pauwi na. Okay. Yan. Mga ka-riders. Yan. Alright. Hashtag kadakdak. Thank you. Ingat, ride safe. Yan. Mga ka-rider. Sana matandaan nila hashtag kadakdak. Yun, madadagdagan na naman subscriber natin. Okay. Okay guys, yun lang. Pauwi na. May pahabol pa. Maraming salamat. God bless sa inyo. Always keep safe. God first. Okay mga kadakdak, dito ko natatapusin tong vlog ko. Kasi malapit na rin naman. Diyan na yung pag kumaliwa ako dyan, pauwi na sa bahay. So mga kadakdak, sa lahat ng mga subscribers, ng mga viewers, maraming salamat sa inyo. Pasensya na kayo, ngayon lang ako ulit nakapag-vlog. So meron ako mga pinopost na mga relaxing music tsaka Christmas songs. Pwede nyong pakinggan yon, yung relaxing music. Pagka stress kayo, pwede nyo pakinggan yon. Medyo
nakakabawas sa naiisip natin sa pang-araw-araw na problema pagka yung meron tayong relaxing music. At isa pa, maraming salamat ngayon. Naikot ko yung napuntahan ko, yung gusto kong puntahan, yung James Pares sa may or Maria Orosa Corner Malbar, Malate, Manila. Mga ka-riders, puntahan nyo yan, masarap, hindi kayo magsisisi. 70 pesos, puro karne, unlimited sabaw. Pero meron ding kanin, meron ding mami, depende na sa inyo. Yan, si Jim. Maraming salamat sa iyo, Jim. Nilibre mo pa ako ng soft drink, salamat. Yan. At saka doon kay nanay na nagtitinda ng Yossi, maraming salamat, pinautang mo ako ng piso dahil wala na akong pera eh. Kulang ng piso yung pera ko, pumayag ka. Maraming salamat sa iyo, nanay. Hindi ko man nakuha yung pangalan mo, pero si nanay yung nagtitinda dyan ng Yossi sa may Remedios Circle, yung malapit sa Service Road ng Roas Boulevard. Siya yun. Shout out sa iyo, nay. Sana makasubscribe ka sa akin. Babalikan kita dyan, babayaran ko yung piso. Promise yan, promise, babayaran ko yung piso. Maraming salamat sa tiwala. At saka doon sa shout out kay Junior, yung mga grupo ng bikers ito na taga Pasig or Taguig, dyan sa area na yan. 3 sila, 2 lalaki, 1 babae. Pinahigpitan sa akin yung upuan niya, so inikpitan natin. Nag-subscribe siya, sila siguro ng grupo niya. Maraming salamat sa inyo, shout out sa inyo, Junior. Nakalimutan ko yung apelido mo eh. Basta kilala nyo kung sino kayo. Yung sinabi kong kamukha ng isang vlogger, yung babae. 3 kayo. Si Junior yung nag-subscribe sa akin, nag-comment. Kaya siya yung nasasabi kong pangalan, kasi yung 2 hindi nag-comment, pero siguro nag-subscribe na rin sila. Maraming salamat, shout out sa inyo. Sana bumalik kayo. Minsan sama-sama tayo, magbablog ako, kasama ko kayo, magano ako, kaya lang ako maglalakad lang, kayo magbike. Okay ba yon? Try natin minsan yan. Shout out din kay Mildred Maningos. Maraming salamat. Talagang tuloy-tuloy pa rin ang suporta mo sa mga kaibigan ko, sila Gilbert, sila Josephine, sila tawag dito, nakalimutan ko na si Girly, sorry. Maraming salamat. Sino pa ba? Yung mga taga Intramuros, sa lahat ng taga Intramuros, lalo na sa barangay namin, sa barangay 657, maraming salamat sa inyo. Pasensya na, hindi ko na i-vlog yung ulat ng barangay, pero siguro next time, nagkataon lang may pasok ako noon. Yun, naulit ko sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, suportahan natin suportahan nyo kaming mga maliliit na vlogger. Kahit papano, nakakapagbigay kami sa inyo ng impormasyon o kasiyahan o anumang kaalaman na pwede nyo magamit sa pang-araw-araw. Sana suportahan nyo kami. Yung mga, hindi ko naman sinasabi huwag nyo suportahan yung mga malalaki. Malalaki na sila eh. Kaming mga maliliit, sana suportahan nyo rin. Later on, madidevelop naman namin kung yung pag-vlog namin, yung paggawa namin ng content. Siguro lang dahil nga siguro sa alam niyo na, dahil sa pandemic, pero anyway, kahit na ang sa akin lang naman, hindi naman ako kahit ibig sabihin doon sa suportahan nyo kami maliliit, kasi kagaya ko, diversion ko lang ito dahil sa pandemic, para hindi ako may stress, ma-release ko yung stress ko, kaya ako ginagawa ito. Kaya lang sa nakikita ko, meron ibang mga maliliit na YouTuber na hindi ganong napapansin ng madla. Yun, nananawagan ako sa mga OFW, sana suportahan nyo rin kaming mga maliliit na YouTuber. Maraming salamat po. Ingat kayo palagi at lagi nyong tatandaan,
too much stress can kill you. So always pray, have faith in God. God bless mga kadakdak. Okay guys, nakalimutan ko pala. Don't forget, huwag niyong kakalimutan mag-subscribe, mag-watch ng kahit na anong vlog ko. Kung ano yung magustuhan niyo, mamili lang kayo. Subscribe nyo naman please, parang awat ko na. Ayun, yun lang po. Paki-share na rin at maglagay lang po kayo ng comment para next time na magbablog ako, may shoutout ko kayo. Okay? Maraming salamat. God bless. Ay sa